What's up mga paps? After 1 year and 7 months, bumigay na din tong Lenovo X4 Bone Conduction headphone natin. Nagamit ko pa ito nung isang araw sa daily run natin pero hindi ko alam kung ano nangyari. Napansin ko na lang na always red na yung charging light niya nung time na charge natin siya. Usually after 1 hour of charging, okay na siya But right now, hindi na nagbo-blue yung charging light. And then, nung sinubukan natin, yung indicator niya, may parang chime to na tumutunog pag naka-on siya. Hindi ko na siya naririnig. So, parang hindi na nag-on yung headphone natin. I don't know if you will agree with me mga paps, pero ang hirap tumakbo ng walang music, di ba? Napaka-importante sa atin tong open ear or bone conduction speaker natin. Kaya ito, napabili tayo ng replacement na open ear headphone. Lenovo pa din ang yung binili natin dahil satisfied naman tayo dito sa last purchase natin from Lenovo, itong X4 natin. So for today's video, samahan nyo ako at inbox natin itong Lenovo X7 Bone Conduction open ear headphones natin, and let's see if this can measure up or much more surpass the performance nitong busted na X4 natin. Let's do this! Throw your hands up if you with it, drop it. So, itong X4 natin, nabili ko to sa Lazada last September 2023 for 1,067 pesos. And it lasted for approximately 578 days. So, that's from September to April of this year. Bawi na din tayo kung tutusin kasi pag dinivide mo yung 1,067 pesos sa 578 days, parang lumalabas na 1.84 pesos or almost 2 pesos lang per day yung ginastos natin for this headphone. Anyhow, so dahil nga busted na tong X4 natin, bumili tayo ng replacement. Lenovo brand pa rin yung binili natin since satisfied naman tayo sa performance ng X4 natin. Maski budget meal tong headphone na to, hindi naman malayo yung quality and performance niya dun sa dati kong Aftershocks na open ear headphone, which is way more expensive versus dito sa Lenovo X4 or even dito sa Lenovo X7 natin. Yung Lenovo X4 parang halos same quality lang nung Aftershocks Titanium na entry level na Aftershock. So yung X4 is actually half of the price of the Titanium. So di na rin masama. So itong Lenovo X7 na i-unbox natin for today still uses the bone conduction technology. This is my choice when it comes to headphones for running and biking kasi even if nakikinig ka ng music while doing your choice of activity, yun nga, running or biking, meron ka pa din situational awareness unlike the conventional headphones na imamaffle niya talaga yung sound sa paligid mo. Of course, hindi 100% na maririnig mo lahat ng gumagalaw sa paligid mo, pero may level of safetyness pa rin kasi yan nga, aware ka kung may bumubusi ng auto sa likod mo or kahit paano naririnig mo yung nangyayari sa likod mo. So check lang natin, itong charging cable pala nitong Lenovo X7 is improved na, magnetic na siya, hindi na siya kaparis nung mga older ones na sinasaksak pa dun sa port ng USB. And itong Lenovo, napakamura rin talaga. Sobrang budget meal nito compared dun sa mga Aftershocks or kung ano man yung mga brand na available sa market ngayon na open ear headphones. Compared to the other brands, sobrang mura. Less than 1,000 pesos lang to. And nakita mo naman yung build quality ng headphones na to. Yung X3 and X4 hindi pa masyadong maganda kasi plasticky pa yung material, pero ito parang sobrang premium na yung build niya. Rubber yung yung material na ginamit dito, and ayan nga, tinan mo, magnetic na yung charging port niya, parang yung mga smartwatch and health watch na nabibili natin. And then itong Lenovo X7 mahaba rin ang playback time nito. Usually dun sa X4 ko, ang experience ko ron, it can last for around 8 to 10 hours And dito sa specs ng X7, same thing.
Mahaba ang playback hours nito, 10 hours din. And then yung charging time niya is 2 hours lang. Although that remains to be seen. I-charge natin to later on. And isa pa, yun nga, mabalik tayo dun sa price niya. 827 pesos lang to. Compared dun sa mga aftershocks na libo-libo, 8,000 isa, 7,000 yung mid-range nila, and then 3,500 yung entry level. Sobrang laki ng difference ng price. Tapos, waterproof din daw to. IPX8 rating itong headphones na to. So, pwedeng pang swimming. Though I doubt it kung gusto mo mag-swimming na naka-headphones ka. Meron bang ganon na swimming naka-headphones? Anyway, meron din siyang built-in dual microphone. So, you can answer those phone calls habang tumatakbo ka or nagbabike ka. Pag meron kang boss na makulit na tawag ng tawag sa'yo, pwede mo siyang sagutin using this headphone. Magaan din yung weight nito, around 25 grams lang as per the specs. So, I bet hindi sasakit yung tenga mo if you wear this for long periods of time. Diba? So, hindi siya sobrang hassle. Hindi mo yan ma-appreciate pagka maikli lang yung takbo mo. Pero if you're running around, half mary or a marathon, medyo pag hindi maganda yung fit nung earphones mo, sasakit yung tenga mo definitely. Now, for the sound quality, of course, since open ear to, hindi siya kasing lakas ng regular headphones. Hilaw din ang bass. So, if you're looking for richer highs and mid-range and bass, this phone or this headphone is not for you. Mag-switch back ka na lang dun sa conventional headphone. Pero if you're looking for safety and ang papakinggan mo lang naman talaga is yung mga podcast, pwede na to. Or e-books, pwede na to. Pwede rin naman siya sa music kasi ito rin yung ginagamit ko pag tumatakbo ko nakikinig ako sa Spotify. Of course, compared to aftershocks na titanium, mas mahina siya ng bahagya. And then comparing this X7 sa X4, mas crisp yung high niya and mas malalim ng konti yung bass compared to X4. So, improvement tong X7 talaga. You just have to ensure that the headphone is actually correctly placed dun sa right and left jaw bone natin. Yung part na nagko-connect ng jaw and yung skull natin, yung joint mismo, dun mo i-situate yung headphone para mas maganda yung tunog niya. But anyhow, all these features for a headphone under 1,000 pesos, san ka pa? Diba? Murang-mura. Anyway, so alright, that's our Lenovo X7 unboxing for today. If you have any questions, i-comment nyo na lang mga paps. Please subscribe and thanks for watching. Till the next Budol, peace!